Alright, para dito, para sa una nating ano, so sa mga items natin na pakita natin kanina sa nakuha natin sa laman po ng box. So, ayun, may nakita tayong um, manual. Ayun, so yun po yung manual, ang guide po natin paano i-install at ano po yung mga instructions. Nandito po yung lahat ng instructions na nakalagay. So dito sa so pag pag wala tong manual, so ito yung guidelines natin. So pag wala yung manual, so mahirapan tayo na i-visualize kung paano natin gagawin po yung ano at saka yung mga ah, materials po doon kung para saan yun. So ganun po yun pag mga gamit like sa appliances. So kailangan din po natin ng manual para sa paggamit po nito. Pero alam niyo po ba na meron napakagandang manual na dapat nating alamin at basahin para po magiging maayos po yung gagawin po natin. Alam niyo po ba yon? So may ideya po ba tayo? Okay po. So I'll give you 20 seconds para mag-type po kung ano po yung magigess niyo po ba yung pinakamagandang manual. Okay? So okay, in 1, 2, 3, 20 seconds starts now. All right. So I think 20 seconds is time's up. Time's up. Is finished. So, ayun, papakita ko sa inyo kung ano yung pinakamagandang manual na dapat nating mabasa or pwede dapat nating alamin. So, tantararan, tantararan, tarantararan. Alright, ito. So, ito ay Bible. So, napakaluma ng Bible ko, no? So, nabili ko tong Bible na to. Di mo nyo man matanong, it's 2009. Yes, 2009. Or 2009, 2010. So, this year is 2024. So, 14 years old na po itong Bible ko. So, ayun. Ito ay, hindi rin matanong. Ang version po nito ay New International Version. Yung ano siya, 1984. Okay. So, 1984 po siya na version. Yung international version. So, yun. So, no, nandito po pala. Ayan, 2010 ko pala siya na. Ayan, no. May pangalan po dyan. So, 2010 pa po itong Bible na ito. So, yung Bible, ito po yung manual. Saan po itong manual? Hindi lang po ito sa physical na buhay po natin, pero para po sa spiritual. Hindi ba kung walang manual, mahirapan tayo kung paano i-visualize yung mga bagay-bagay para gawin po yung maayos. At hindi po tayo trial and error. So pag manual, nag-guide po tayo pag sinusunod po natin yung manual. So ganoon din po sa spiritual po natin. Pag sinusunod po natin ang laman po ng Bible, kung ano po yung nasa loob po ng Bible. So hindi po tayo ma-trial and error. Kasi alam niyo po, yung heaven at saka yung hell. So dalawa lang naman po ang pupuntahan, di ba? Heaven and hell. So yun din po nakasulat po sa Bible. Heaven and hell lang po yung pagpipilian. So hindi po yung trial and error na pag tayo po ay napunta sa hell, ay ayoko po dito. So gusto ko po mag-try ulit. So let me try ulit. So replay. So sabi nga po ng kanta po ni Jose Marichan, there's no rewind, there's no replay. The chance you've lost today will be gone. So habang maaga pa, ayun, pag-aralan po natin ang Bible. At alam niyo po ba, meron pa po tayong self-paced study. Ayan, dahil sobrang buti po talaga ng Diyos. So lahat po ng mga paraan para po tayo ay makapag-aral. Kasi alam po naman ng Diyos na tayo po ay sobrang busy po sa ating trabaho, pamilya, like yung mga nanay sa pag-aalaga ng mga bata, pag-aalaga ng asawa, paghanda ng pagkain, laba, ano pa ba? So, i-memorize, i-enumerate na po lahat yung ginagawa na pang ating nanay.
So kung meron man pong pinaka-busy tao dito sa buong mundo, so yun po yung nanay po natin. Tama po ba? Amen. So yun, meron po tayong pag-aaral para po sa lahat po ng mga busy na mga tao, like mga businessman. So ayun, ito lang po mabanggit ko lang. So meron pong passage sa Bible na meron pong master na preparing the wedding banquet para po sa kanyang anak. And he invited all his friends. So, in-invite po lahat. Pero nung nahanda na po lahat yung pagkain ng parte, alam niyo po ba, wala pong dumating. Kasi kanya-kanya po silang bibigay po ng rason kasi busy ako dito. May nabili po akong bagong lot, so kailangan po pong kailangan ko pong pupuntahan para ma-check po ito. Ayun. So, tayo sa ating maihalin tulad po natin ito sa ating yung parang reality or yung fulfillment. So ito po yung parang parable po siya that time sa binanggit po ito ni Jesus that time po sa passage. Pero dun meron po itong katuparan. So lahat po tayo ay inimbitahan po ng ating Diyos para po tayo ay mag-aral, para pumasok po sa kanyang kaharian. Ayun po. Pero meron pong ayun, meron pong mga dapat po nating gagawin. At 'yan po ay aalamin po natin sa Bible, sa pag-aaral po ng Bible. So, 'yun po doon. So, wag po sana natin hindi po tayo matulad or di po tayo ang magiging reality po ng mga tao, yung mga friends po na in-invite po ng master sa kanyang wedding banquet na prepared for his son. Pero ang nangyari po ay may kanya-kanya po silang mga business. Like busy sa business, busy sa ganito, busy sa ganyan, busy sa ganito, ganyan, ganyan. So, ayun, dapat magbigay po tayo ng oras para pag-aralan po natin ang Bible. At ayun, dahil mabuti nga po ang Diyos, nabanggit ko po kanina, sobrang buti po ang Diyos para sa atin. Ayun. So, binigyan po tayo ng pagkakataon para mag-aral po sa sariling oras po natin. So, yun po natawag na self-paced study. So, kung gusto niyo pong malaman at gusto niyo pong mag-enroll, so napakaganda po mga lessons po doon sa self-paced study na yon. So, mag-message lang po doon sa ating, ngayon, mag-comment lang po tayo. Okay po, proceed na po tayo sa ating door lock. So much for that. So that mga kailangan din po nating so kailangan po natin security. So secure din po natin yung ating chances para makapasok sa karyan po ng Diyos.